kilometers. The shock was also felt in some parts of the province of South Cotabato. Ito ang Salakot Online Broadcasting Network para sa lindol sa Mindanao. Rescue operation sa Save More Kalumpang patuloy para sa dalawang naiipit sa gumuhong gusali. Sa kasalukuyan, patuloy ang search and rescue operations para sa dalawang individual, isang babae at isang lalaki na pinaniniwalaang naipit sa ilalim ng gumuhong gusali ng Save More sa Barangay Kalumpang sa lungsod ng General Santos. Kasunod ng malakas na lindol noong Lunes. Nabatid na nakapagpadala pa ng text message ang isa sa mga naipit noong nakaraang gabi na nagbigay ng pag-asa sa mga rescuer at kanilang mga pamilya. Gayunman, sa kasalukuyan ay ginagamit na ang K9 units ng Philippine Army upang matukoy ang eksaktong lokasyon ng dalawang biktima. Matapos ang isinagawang briefing, pumasok na sa apektadong lugar ang mga miyembro ng Bureau of Fire Protection o BFP, Philippine National Police o PNP at Philippine Army upang ipagpatuloy ang operasyon at mapabilis ang posibleng pagsagip sa mga biktima. Patuloy ang panalangin at pag-asa ng mga pamilya habang walang tigil ang pagsisikap ng mga responder na marating ang mga biktimang natabunan ng mga nagkalat na debris. Nag-deploy ang Bureau of Fire Protection ng mga tauhan at kagamitan na ilikas ang 969 na katao matapos ang lindol sa Mindanao. Kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, agad na tumugon ang Bureau of Fire Protection o BFP sa pamumuno ni Officer in Charge Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil A. Quancho sa pamamagitan ng pag-activate ng kanilang Emergency Operations Center. Nasa full alert status o Code Red na ang Bureau of Fire Protection's Regions 11 at 12 simula noong ika-8 ng Hunyo. Nakikipagtulungan ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa mga lokal na tanggapan ng Disaster Risk Reduction and Management sa paglilinis ng mga gumuhong istruktura, pagmamonitor sa mga evacuation center at pagsusuri sa pinsala sa mga infrastruktura. Matagumpay na nailikas ng mga responder ang 969 katao mula sa mga apektadong lugar. Upang suportahan ang mga operasyon sa lupa, nagpakilos ang Bureau of Fire Protection ng 130 search, rescue and retrieval personnel, 14 na rescue truck, isang ambulansya at isang incident command vehicle. Bukod dito, nagpadala rin ang ahensya ng 103 fire truck na may 257 crew members at 22 ambulansya na may 109 na emergency medical services personnel. Patuloy rin ang retrieval operations ng mga rescue team. 2 bangkay ang na-recover sa Sarangani sa Davao Occidental sa Region 11, habang 21 bangkay naman ang na-recover sa Region 12 mula sa mga lugar ng Kalumpang, San Jose, Sigel, Lagaw, KCC Gensan sa lungsod ng Gensan at Malapatan sa lalawigan ng Sarangani. Nananatili ang Bureau of Fire Protection sa mga apektadong lugar upang tumulong sa mga lokal na pamahalaan, tiyakin ang kaligtasan ng mga lugar na naapektuhan at magbigay ng tulong sa mga komunidad na sinalanta ng lindol. Emergency Response Unit ng Philippine Red Cross tumulong sa mga operasyon sa paghahanap at pagsagip. Ang mga Emergency Response Unit ng Philippine Red Cross mula sa lungsod ng Davao, lalawigan ng Cotabato at lalawigan ng Davao de Oro ay tumutulong sa mga operasyon ng paghahanap at pagsagip sa gumuhong gusali ng Save More sa Barangay Kalumpang sa lungsod ng Gensan matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Para sa kaligtasan ng mga responder at batay sa isinagawang operational assessment, pansamantalang itinigil ang search operations kagabi at ipinagpatuloy kaninang umaga upang mahanap at ma-recover ang iba pang naapektuhan. Nananatiling nasa lugar ang Philippine Red Cross at patuloy na nakikipagtulungan sa mga katuwang na ahensya bilang suporta sa nagpapatuloy na mga operasyon sa pagtugon sa sakuna.
Nananawagan si Philippine Red Cross Chairman at CEO na si Richard Gordon sa lahat na patuloy na suportahan ng mga relief at rescue operations at ipagdasal ang mga apektadong pamilya, mga rescuer at mga frontliner habang nagpapatuloy ang operasyon. 50,000 bottled water ipinadala ng lalawigan ng Sultan Kudarat sa lungsod ng Jensan. Karagdagang tulong nakatakda para sa lalawigan ng Sarangani. Abot sa 50,000 bottled water ang ipinadala ng lalawigan ng Sultan Kudarat sa lungsod ng General Santos kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Ang mga supply ay inilaan para sa Dr. George P. Royeca Hospital upang makatulong sa mga pasyente, kanilang mga bantay at healthcare workers na naapektuhan ng kalamidad. Nagpasalamat si Jensen City Mayor Lorely Geronimo Pacquiao kay Governor Dato Pax Ali Mangudadato at sa mamamayan ng Sultan Kudarat para sa mabilis na pagpaabot ng tulong. Ayon sa alkalde, malaking ginhawa ang mga ipinadalang supply ng tubig habang nagpapatuloy ang pagtugon at pagbangon ng lungsod mula sa epekto ng lindol. Nakatakda rin ang pagpapadala ng mga water gallon sa Sarangani upang makatulong sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Ang mga ayuda ay bahagi ng patuloy na humanitarian at relief operations ng lalawigan ng Sultan Kudarat para sa mga apektadong lugar sa rehiyon. Mga kasadya, tuloy-tuloy ang ating panalangin sa lungsod ng General Santos at ibang lugar ng Mindanao na naapektuhan ng lindol. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 9:30 ng gabi sa Philippine Headlines. Ako ang inyong lingkod sa Balita Online, Apolinario Ferdinand Valencia. Amping kasadya. Kilometers. The shock was also felt in some parts of the province of South Cotabato,